isa akong topic na gusto ring pag-usapan today actually. Hindi, kasi nung napanood ko to, nung napakinggan ko to, tawa ko ng tawa, tangina, grabe. I think si Larry Gadon, nag-descend na siya doon sa lowest of the low. Etong si Larry Gadon, ano, ang tawag dito, nagpa-press con siya 3 days ago, tapos sabi niya, na parang, meron nga akong binigyan na kotse na isang secretary, sabi niya gano'n, dating secretary, dating cabinet member. O, di ba, nagda-drive ka ng kakarag-karag, naawa ako, sabi niya gano'n, naawa ako. Binilan ko ng kotse. Pumunta kami sa car shop, at pinapili ko, anong gusto mong kotse, anong kulay? Sige, kunin mo na. Ayun. So, binigyan daw niya. Ayun. Pagkatapos, narinig mo na to, Sas? Mukha ba akong nanonood ng Larry Gadon? Sobrang kadiri. I think Larry Gadon should be subjected to lifestyle check. Unang-una, parang, kasi sabi niya, ito raw, binigyan daw niya ng $3,000 nung nagkaroon daw sila ng biyahe abroad. Pagkatapos binigyan pa raw niya ng kotse. Parang, gano'n ka kayaman doon? Kita mo na yung hits nila, no? Is mata pobre hits. Oo, yes. Si RJ, mata pobre, na parang, di ba yan ang hirit sa akin ni RJ, mata pobre. Si Lisa, mata pobre hits. Si Larry Gadon, mata pobre. Nabilang lang kayo sa administrasyon ni Bongbong, mata pobre na kayo bigla. Oo. Tapos sabi niya, nakakahiya daw kasi kakarag-karag yung kotse na pumupunta sa Malacanang, naawa daw siya. So binigyan daw niya ng kotse. Grabe tong ano ni Larry Gadon. Parang una nagulat ako kasi parang wow, ganun ka pala kayaman na kaya mong magbigay ng, kasi base sa kwento niya parang instantaneous niyang binigyan ng kotse. Naawa siya pag ano raw niya, dinala raw niya sa ang tawag ito, sa tindahan ng mga kotse, bumili ng kotse according dun sa kulay na gusto niya, and then nung nag-travel sila, binigyan pa raw niya ng $300,000, ng $3,000. Oo, bakit bigla sila naging mata pobre ngayon? Ano to mga amats niyo ngayon? Nung wala kayo sa posisyon, ang amats ninyo ay para kayong one of the people. Di ba? Ano ba itong si Coach Haji? Oo nga, Coach Haji. Ito na Kati. Sinabi na ni Kati, nakita ko. O ano pa? Oo. Actually, Coach Haji, yung pagiging addictus benedictus ni BBM, marami na pong pruweba na naglalabasan. If in-isolate mo yung iba't ibang statement at iba't ibang pruweba, maaaring wala itong meaning. However, pag pinagsama-sama mo yung mga proof, okay, yung accusation tumitibay. Okay? So, ibig sabihin, at this point, ang burden of proof na kay BBM na sa totoo lang. Na kung gusto niya napatunayan na hindi siya addict, he has to do something. And that's something is hair follicle test. Yun naman sinabi niya. Alam nyo, the evidence na ang tao ay hindi, alam nyo ba kung paano pinapatunayan na isang tao ay addict? Hindi po nito kailangan ng eyewitness actually para ikaw ay mapatunayang addict. No one needs to be there na nagtitake ka ng droge. Para mapatunayan mo hindi ka nagdodroge, kailangan mong magpa-hair follicle drug test. That is the proof. So the burden of proof na hindi ka addict ay nasa iyong katawan. Alam mo namang sabihin mo, okay, sige, itali natin si BBM, kunin natin siya hair follicle, ganun pala eh. True, ayun. So, anyway, we really need, si Maui, matutulog na raw si Maui. Princess Maui, maraming salamat sa pag-join, Ayan, kailangan na niya matulog, ayan. Magpaalam ka na muna sa mga tao. Mga susunod na live, mga kaibigan, mga kapatid, ha? And also, sana magsama-sama ulit tayo sa mga susunod na maisog. Oy, tuloy-tuloy lang, laban, push! Laban! Sure, Thank you, Princess Maui, for giving us momshi tonight. For giving us the momshi vibe tonight, ayan. Ayun. So, ayun. Si Maui parang si Kati B, maaga matutulog. Oo nga. Ayun. So, anyway, ano pa ang hinihingi na? Alam mo, ako, teka lang. May sasagutin tayo dito. Sabi ni Rosel de Ramos Bisana, sa blood test ba di makikita? Yeah, makikita sa blood test. Pero, ang droga po, meron po siyang tinatawag na half-life. Okay? Nagsistay lang po siya particular time sa iyong blood and urine. Okay? Ang hair follicle, ang cocaine po, nakikita lang po ito sa urine, 3 to 5 days. I don't know about blood. Okay? Ang droge po, ang history mo po ng pagdodroge, nakikita to sa hair follicle, dito sa head, up to 90 days. Pag sa body, up to 1 year. So, mamili ka na lang kung anong gusto mong i-guarantee sa mga tao na hindi ka nagdodroge within 90 days
or hindi ka nagdodrogay within 1 year. So, head hair, up to 90 days. Urine, up to 5 days. Sa body hair, other than head, up to 1 year. So, mamili kayo kung anong gusto nyong guarantee kay BBM. Well, mamili kayo kung paano nyo gustong i-guarantee yung presidente na hindi siya nagdodrogay. Within 90 days or within 1 year. Or within 3 days. Or within 3 to 5 days. And that will be your choice of drug test. Tama. Ayan. Actually, ako, I'm going to change my, I think it's very important na let's make our voice louder. And, teka lang. Ayan. Doon muna tayo sa hashtag protect the people, hashtag hair follicle test now. Ayan. This must be answered. Itong mga questions ng tao ngayon. Masyado ng I mean, what else do you want us to do? Aside, parang, ano pa yung gusto ng administration na lumabas na patunay or lumabas na another proof before sila may gawin? I-dismiss lang ba nila to ng i-dismiss? And if they're going to push us further and further, hanggang saan yung limit natin? Yun. Diba? Hanggang saan yung limit natin? Natatanggapin natin. Ako nga, hanbawang matapos ni BBM tong term niya, na lagi na lang ganito, laging meron sa kanyang akusasyon na siya ay nagpupulboronic, mapupunta siya sa history. Na one time may presidenteng sangkot sa gantong iskandalo na hindi niya clear yung pangalan niya. So kung talagang hindi mo ginagawa yan BBM, or kung talagang tumigil ka na at talagang hindi ka na gumaganyan, bakit hindi ka magpa-drug test? Patayin mo tong issue na to. Otherwise, mapupunta ka sa history ng kasaysayan ng Pilipinas na minsan nagkaroon ng presidenteng inakusang bangag at bumaba siya, ganun pa rin yung open pa rin yung akusasyon sa kanya na bangag siya. Kasi ang ebidensya na mas malala pa doon sa interview ata nasa 150 pieces of USB flash drive. Kasi ang sabi ni Cathy Binag, it's worth 10 years of evidence. So ewan ko lang kung anong mga nasa loob doon. Yung yung 'di ba parang inaano ni raw ang sabi ni Cathy Binag, si Anton Lagdameo, 'di ba, tried to kiss her, ganyan, ineme. Medyo rin to nagre-reinforce din ito dun sa mga kwentong umiikot-ikot, 'di ba, na merong sex video, yes. Oo, may sex video na kumakalat at involved nga daw itong si Mamshi. Ayan. So, I'm curious how the administration is going to address this. Lumabas na ba sa mainstream media? Ewan ko. Parang hindi pa ata. Oo. Na-report na ba nila? Tingnan nga natin. Ayan. I-survey natin ng mga mainstream media ngayon kung meron silang balita. Ito pa, kung ayaw naman ng buhok, hindi pwede ang buhok, pwede pala ang fingernail. Pag fingernails ilang? Up to 6 months. Mas matagal. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Kasi ang hair follicle, 90 days di ba? So parang pareho lang, pero yung fingernail, it could be further. Wala na balita si Yung sinabi kanina ni Kuya Ibi, yung kung paano ginagamit, agree ako doon. Masyadong pelikula yung tinatarya-tarya. Sa pelikula lang po yun. Pero kapag lalo na kapag yung, alam mo yung kapag yung baliwala lang sa'yo yung yung hindi ka nang hihinayang, talagang daliriin lang sa salpak mo sa muso mo, o kaya sa ilong mo, o kaya sa langalangalam mo. Ganun lang po yung mga mayayamang gumagamit niyan. Yeah, kaya they can ingest it anywhere in public, no? Kahit sa restaurant. Kasi mali naman yun dito. Hindi po binubunot ang kuko para magpa-fingernail. Ay, torture! Huwag naman po tayo magpakabobo. Clippings lang kailangan. Dahil ang ating pong kuko, no, mag-aral naman po kasi kayo para hindi kayo bobo, no? Ito pong kuko po natin po ito ay keratin fibers po ito. Okay, may keratin fibers. Kaya nga yung hair, di ba? Hair is, anong klaseng fiber ang hair? Keratin. Di ba? Ngayon, pag kinlip yung kuko mo, meron diyang history ng substance abuse. Kasi, ang drugay, pag ginawa mo yung drugay, papasok yun sa bloodstream mo, tapos from your bloodstream, pupunta sa keratin fibers. And then sa fingernails, 3 to 6 months, pasok. Kasi yung mga buhok mo at saka yung fingernails is one of the few parts of your body that continues to grow until you die.
So bakit naloloka yung mga supporters ni BBM about keratin? Talaga namang keratin fibers ang kuko. Ano ba kayo? Ang ina, ang bobo. Ano ba yun? Bakit ang bobo nila? Nakakaloka. Hindi ba kayo pumasa sa biology nung high school kayo? Kahit hindi biology, sa grade 5 pa lang ng elementary, tinuturo na yan eh. Yung lahat ng yung mga digestive system, circulatory system, at kung ano-anong system eh. Kaloka. Wala pa silang wala pang balita. Okay, Cathy Binag. Cathy Binag. Tingnan natin kung merong mga, post tungkol sa missing. Parang nung election na kung paano nilang mura-mura itong si BBM at tapos ngayon parang grabe, yung Rappler nga, yung pinakaunang yung pinakaunang nag-report na deepfake. Rappler, Alam mo, feeling ko to si Cathy, meron pa tong mas malalang experience. Yes. Galit ng galit eh. I think kasi di ba ang sinabi niya, parang ang shinare lang niya is yung tinangka siyang halikan, yung mga ganon. I think there is something, nasa USB na nga yan eh. Oo, yung USB niya, hindi naman niya inipon yun dahil sa gantong issue eh. Inipon niya yun. Kasi may galit siya. Oo, sa ginawa sa kanya, nagre-ready siya na ginato niyo ako, pero may mga ebidensya ako just in case. Nagkataon lang na yung ebidensya niya, pwede yung BBM. Pero sandali lang baka kaya hindi ito kino-cover ng mainstream media dahil baka yung mga executives kasi nandun sa USB. Magkakabarkada yung mga yan eh. Siyempre. Wala yun. Vloggers lang yung mga nag-post about Cathy Binag eh. Kasi nga, damay-damay yan, girl. Sino ba may-ari ng media? Magkakabarkada yan. Diba? Kaya ngayon careful din sila kung paano nila ito aatakin. I-deny ba natin? Tutulungan ba natin si BBM? Paano kung nandun tayo sa Cathy Binag USB files? Correct. Oo. Baka it's too damning, no, for a lot of people. Remember, image consultancy. Yes. Cathy. Yes. And then she was image consultant to politicians. Plural. Politicians, oo. Na may mga mahahanap pa daw siyang mga pictures going back. Ayun. So nakakaloka, no? Nakakaloka tong mga kaganapan talaga. Kasi nga, Joey, no? Kasi siya eh. Member kasi siya for 10 years nasa alta sociedad siya eh. At yung alta na yun, yung pinakarurok yun ng alta, the BBM circle, the Pulburon circle, no? So talagang it's very tough to assail her credibility right now. And the only solution for that is yun nga, the hair follicle drug test. Totoo. Ay, Diyos me. Sa akong stand ko dyan, if you are a public officials, you shouldn't be doing all these things. You shouldn't even be an alcoholic. For me, if you're a public politicians, you shouldn't even be an alcoholic. You should have moderate consumption of alcohol, no? Because alcohol can also change the way you think, and you could put people in harm's way. Remember, ang pilot, no? Hindi sila pwedeng mag-consume ng alcohol within how many hours before the flight? 48 hours. Diba? Not a single not a single glass of alcohol. Yung mga pilots, diba? Within 48 hours ba yan? Within 48 hours ba? I think, if I remember right, I think 48 hours. Oo. Hindi ka, dapat hindi ka nakikitang tumutungga ng anak kung saan-saan at nag-aagaw ng baso ng may baso. Nakakahiya. True. I just like to go back doon sa, sige, go, sorry. Within 8 hours of flying. 8 hours lang. And anong alcohol level? Wala ba? Kailangan yung BAC mo, hindi siya mag-exceed ng 0.04%. So, can you imagine, pilot yan. Yung mga atleta nga dinodoping test. Yung Chinese athletes kasi dinodoping test. 200 times. 200 times, even at midnight. Holy shit. Bakit tinanggal ng Manila Bulletin yung article nila na nagpa-drug test si Paulo Duterte? Ano ba? Kasi I'm looking for article na nagpa-drug test si Paulo Duterte, si Pulong Duterte. Tinanggal na yung Manila Bulletin, yun yung article, yun yung link supposedly. Oh yeah? Okay. Ito, September 2, 2026. Kailangan naman talaga ng drug test. So anytime na gusto niyo makita, magpapa-drug test tayo. Yun. Ayan, ito yung link. Okay, so baka nag-iba lang ng address. Ng location. Baka na-archive na yan. Baka na-archive. So i-search mo sa Google. Kasi minsan
pag nag-change sila ng article, nagbabago yung HTML address. Ina-archive na yan nila eh. Sige. Pulong Duterte drug test live. Ito. November 10, 2016. Tested negative for use of 7. Ayan. Ito. November 10, 2016 Paulo Duterte's drug test yields negative result. November 10, 2016. Davao City Vice Mayor Paulo Duterte recently underwent comprehensive drug test and have obtained negative results. Omega Laboratories, including methamphetamine, cocaine, and heroin. Negative for opiates, extended opiates, phencyclidine, THC metabolite, and benzodiazepines. Substance can be detected in hair samples which indicate a person's history of drug use. Hair follicle yung ginawa sa kanya. Girl, iba yung naka-project. Iba yung naka-project sa screen. Ay, iba. Sorry. This is hair follicle, no? Hair drug test, di ba? Yes, hair follicle drug test. The substance can be detected in hair samples which indicate person's history of drug use. Ayan. So tested siya, tinest siya negative for the use of methamphetamine, shabu, cocaine, heroin. 7 classes. 7 classes. 7 drugs. Yeah. Yes. 7 So lahat ng opiates, lahat ng opiates, lahat ng extended opiates, lahat ng whatever, kasi iba-ibang classes yan eh. Yeah. Ito yung drug test. Ano nag-drug test sa kanya? Omega Laboratories. Ayan. Diba issue nga sa mga tao no, nalasinggeras Grace po. Yung issue na lasinggeras Grace po. Or even Pinoy. Oo, di ba si Pinoy din na ang ano lang kasi niyan is why would you entrust the country sa isang may substance abuse problem? As simple as that. This is the drug test na live si Pulong. I mean, why can't BBM do this? Why can't he do this? Alam mo, nakakaloka, no? Kasi kung talaga sa totoo lang, tama si Sas eh. Kung ikaw yung tao na alam mong magne-negative ka, parang opak yung kayo, magpapatest ako pag nag-negative ako, opak you. Di ba parang, bakit? Hindi ko mag-gets ang reason kung talagang hindi. Bakit hindi niya magawa? Bakit, sandali, ang may tatanong dito, bakit hair follicle? Kasi po, ang droga po, meron yung tinatawag na half-life like any medicine. You know, like any drugs, illegal or legal. Nag-stay lang po yan sa dugo or sa urine and saliva particular days. Like for example, cocaine will only stay in the urine from 3 to 5 days. So kung nag-take ka ng cocaine today at challenge ka ng drug test, at ang gagawin mo, magpapadrug test ka after 5 days, walang madidetect sa urine mo kahit nag-drogate ka. Gets, yun na. Ang sa hair po, ito po, pag sa ulo, it could be detected up to 3 months of use. 90 days. Pag sa body hair, up to a year. Sa nails, 3 to 6 months. Gets yun na. So wala kang kawala. Ayun, kinukuha yung sample ni Pulong, oh. O, di ba historic pag napaganyan si BBM? Ayaw niya bang gawin yan? Ako nga dapat. You know, the president, Joey, sa Philstar yan, i-share ko yan bukas. Yeah, alam mo, may directive actually, ang Department of National Defense. I think nung panahon ni Duterte yun, na lahat ng the position to make a decision dun sa National Defense will have to undergo regular drug testing. I-search nyo yan, directive yan eh. Ewan ko kung nagsimula yan nung panahon ni Lorenzana. Ayun. So, ibig sabihin, ito gising po si Prof. Ana. Prof. Ana, saka lang, send ko yung link kay Prof. Ana para maki-join siya. Okay. Dinessage ko si Prof. Ana. Teka lang sana maka-join siya. So SAS, if that directive is still up and still valid, ibig sabihin yan, being the commander-in-chief, obligado din siya to follow that directive. Yeah.
Diba? In line with the government's ongoing campaign against illegal drugs, the Department of National Defense on Thursday, December 21, 2018 news, on Thursday announced that it has subjected 408 of its personnel to mandatory drug testing last December 12. Ang ano nga nito, this is the second year that, i-send ko sa'yo, Joe, yung link, no? Okay, nasa private, para makita ng mga tao. Mandatory drug test, ayan. 2018, okay. DND execs personnel undergo mandatory drug test. In line with the government's ongoing campaign against illegal drugs, the Department of National Defense on Thursday announced that it has subjected 408 of its personnel to mandatory drug testing last December 12. 296 are civilians, while 112 uniformed DND personnel. Defense spokesperson Arsenio Andolong said DND Secretary Delphine Lorenzana, undersecretaries and assistant secretaries of the department were among those subjected to the drug testing. Ayan. This is the second year that the DND proper has been subjecting its personnel to mandatory testing as a requirement for drug-free workplace as mandated by Republic Act 9165. Ayan. Out of 346 personnel who were subjected to the mandatory drug testing last year, 2 personnel were found positive for tetrahydrocannabinol, a substance found in marijuana. As a consequence, contract of service of the 2 personnel who were both in job order status was terminated in compliance with one-strike policy of the DND. One strike lang, ha? At it's still up. Kasi department circular yan eh. Tingnan mo, Department Circular 13. Meaning, subjecting to all military and civilian personnel of DND. So, ibig sabihin, covered yung presidente dyan. Kasi regardless of status eh. Regardless of rank. Grabe. Ano lang parang ang difference lang, Kuyang, is that for this one, yung DND mismo, lahat sila doon, lahat sila within DND, minandatory na drug test. Well, yun hindi natin maintindihan, tapos pinagmamalaki ni BBM. Yung drug war na sinasabi ni BBM na ginagawa niya, kung ang feeling mo, mas effective yung drug war sa iyo, kaysa yung drug war ni PRRD, di sana, panalunin mo muna yung war mo sa drugs sa sarili mo. Di ba? Ano ba na, mas naniniwala kami effective yung war on drugs mo pagka ikaw, nag-negative ka. Diba? Sa sarili mong asawa, Joey. Oo, di mo nga sa sarili mong asawa. War on drugs sa sarili mong asawa. Kasi ano lang talaga yan, no? They should, serious yung kasi yung kay Vicky Cositing kasi, talagang it's like an open secret, parang ganyan na nagdodroge, ganyan. Hindi niya na-witness, but it's just like an open secret in their generation na itong magkakabarkada is addictus benedictus. Si PRRD, ang ano niya is nakakita siya ng PDEA report at bangag noon, pa rin. Si Morales, may pumuntang witness. Yun nga yung May bit na ebidensya. May dalang ebidensya, kinuna ng sworn statement yung So, ito, eyewitness account. Naalala nyo ba nung panahon yung panahon ni Erap, ang eyewitness account, yung nakita niya, that she was up to 1 foot away from the president when he signed Jose Velarde. Diba? So, ito, nandyan, sabi ni Brian, ikaw bakla, Marites yan. Paano Marites? Eyewitness account, baliw. Ang nakakatawa dito, kahit murahin nyo si Cathy Binag, sabihan nyo siya na escabetse siya, na gold digger siya, or masamang tao siya, or whatever, it doesn't refute the fact that she is part of that circle. It doesn't dispute the fact that she is in the position to really see what's going on because she met these people. Diba? Joe Marcian Florendo ng 10 taon. She just didn't meet these people. She's part of the circle. Yeah, she's part of the circle. So kahit ano sabihin ninyo na, kaysa marito si Cathy Binag, kahit murahin nyo si Cathy Binag mula ulo hanggang paa, it doesn't change the fact na kayo ay hindi makakapasok sa circle na yon, at si Cathy Binag, part ng circle na yon. Even a paid prostitute. Diba? Even a paid prostitute who is witness to a crime is still a very credible witness. Still a competent witness, di ba? Yes, and how much more Cathy Binag?
Oh, correct. At ito si Cathy Binag at saka si there are some people that I talk to na nakita talaga yung relationship nila. And talagang talagang ang sinasabi nila, nagmahalan talaga ng bonggang-bongga yan si Florendo at saka si Cathy Binag. In fact, ang kwento nga sa barangay, yung yung girlfriend ni Tony Boy, Florendo, after ni Cathy, etong si Tony Boy, Cathy pa rin ang Cathy, yung parang banggit pa rin ng banggit about Cathy. Ganon. So, ibig sabihin, kumbaga, parang it looks like, talagang naging importante rin talaga sa buhay ni, 10 years is very 10 long. years. 10 years is a Oo. long time. So, yun. So, parang, ngayon, sa akin, ito namang mga bobong vlogger ni Bongbong, kahit murahin nyo, si Cathy Binag mula ulo hanggang paa, it doesn't change the fact na ikaw, vlogger ka lang ni Bongbong, hindi ka magiging part ng circle nila, unless si TP ka, okay? At si Cathy Binag, part ng circle na yon. You want? Hindi ka talaga magiging part ng inner circle nila. Kung hindi ka jowa ng isa sa kanila, hindi ka kadugo, or hindi ka nag-yes sa you want. So what you want. So simple. Diba? Kaya lang naman Or nag-order ng 20 white shirts. Oo, kasi kaya lang naman kaya lang naman nila pinalagpas si Cathy na hindi siya na mapunta sa circle nila kahit hindi siya naggaganon kasi jowa siya ng isa sa mga major member ng Voltes 5. Oo. Ayun. Ngayon, yung mga nagsasabi, kasuhan nyo. You fail to understand the situation. This is not a legal issue. Okay? This is not a legal issue. This is a moral issue. We gave our trust to BBM in 2022, expecting at the very, very least that she has the sobriety required for a president. Diba? Okay na yung mag-away-away tayo sa policies, okay na yung kumbaga parang, sige, talaga hindi tayo magkikita ng mata sa mata dyan, pero at least, kapag ka kunwari nagdidesisyon ka ng something na hindi namin gusto, ibig sabihin, hindi na talaga tayo magkasundo sa policy. Pero iba yung addictus benedictus ka. Kasi parang putang ina, kaya pala hindi tayo magkasundo, addict ka pala. Iba yun. So ngayon, this is not a legal question na parang, pwede natin kasuhan. No, okay? The vote was already casted. Okay? The trust was already given. At niloko niya ang sambayan ng Pilipino dito. Ngayon, at this point, hindi na to yung about dun sa binoto mo si BBM at hindi mo binoto si BBM eh. Whether you voted BBM or not, as a citizen of this country, you deserve to know whether or not your president is an addict. Importante na masiguro natin na itong presidente na to ay nasa tamang hulog. Hindi ba importante sa inyo yon? Doon sa mga supporters dyan ni BBM, hindi ba importanteng malaman nyo yon? Kung ang presidente ay walang impluwensya ng alcohol or ng droga? Well, in this situation, ng droga. Ayun. Pero Joey, ang narration ni Cathy Binag, habang nagdodroga, nagiinuman talaga sila eh. Paris yan eh. So talagang doble yung ang risk for psychosis. Alcohol-induced saka ibang substance na nagiging psychotic. Ayun. Si Bryant, nagiging bobo ka na naman. Tumalino ka na nung isang live natin eh. Gumanda na yung mga questions mo. Ngayon, bobo ka na naman. Ayun. Bumabobo ka na naman, Bryant. Akala ko pa naman, tumalino ka na eh. Ano ba yun? Ngayon, totoo lang, naloloka ako sa kanila. Parang, ang blatant na ito na, ang ano na ng mga, dami na yung mga yung mga nagsasabi, yung mga ebidensya, yung mga ano. Pero, napakabulag pa rin nila, no? Oo, totoo. Kasi Joey, if this happened during the campaign, ewan ko kung ano ng pagpiesta ang ginagawa ng mainstream media at ng buong Kadilawan at Kapink. Kuya Ibig, kung nangyari nung eleksyon, hindi namin ipagtatanggol ni Mami Joey sa TikTok si BBM. Promise. Exactly. And then the Dilawans and the Pinklawans and everybody else, even the church, would probably, nail him to the cross. Kung pagka itong Polvoron video kay Jonathan Morales at yung kay Cathy Binag na nga, pag ito lumabas nung campaign period, napako na sa cross pa ng inverted si BBM dito. Led by the Catholic Church. Pero tingnan mo kung ano ngayon, ang sitwasyon ngayon. Wala. Mainstream media, yung simbahan, yung mga
komentarista at yung mga mainstream media anchors na talagang very anti-Marcos, wala man lang, they're just brushing it off. And even Rappler nga was the very first one na request for the takedown of the Polvoron video dahil nga deepfake using face swap technology. Ngayon, na-disprove at na-prove nga ng Deepware na walang up mga ulit. So, yun na nga. Ang next nila is to disprove na hindi si BBM yun. Na impostor yun. Actually, Deepware was able to do a manual check dun sa actual na video na hawak ni Mother Dragon. Okay? Deepware was able to do, kasi nung last time na pinag-usapan natin yan, nag-run si Deepware ng manual check. Manual check, guys, hindi dun sa website nila. Sila mismo, yung mga scientists nila doon, yung mga IT experts nila doon, sila mismo yung nag-run ng manual check doon sa video na mga uploaded sa iba't ibang website. Okay? Tsaka yung mga screen recording. Nag-request sila ng original video. Okay? And binigay ito ni Mother D. So, na-upload na to, nabigay ito sa Deepware, na-upload dun sa link na pinrovide ng Deepware. They run it, and their findings is the same. That the video doesn't have any trace of any artifact na ito ay deepfake. Okay, so yung video na yun, hindi siya manipulated. Yung video na pinresent ni Mother Dragon, hindi siya manipulated. Okay, ngayon, ano na lang yung question na natitira dun sa video? Is the person in that video BBM? Okay? Yun na lang yung natitira. Ngayon, ano ang response dito ng government? Ang response ng government doon ay, hindi yun si BBM dahil magkaiba ng tenga. Okay? Is that enough to refute na hindi yun si BBM dahil iba yung tenga? Diba? I don't think it is enough to really overturn the impression of a lot of people that is BBM. Unang tingin mo lang is BBM. Diba? So ngayon, perhaps baka kailangan nyo ng yung facial recognition technology, yung mga, yung mga review ng mga muscle placement, ganyan-ganyan, in order to really determine if that person in the video is BBM. Because, I'm sorry guys, it's really BBM. Wala nang ibang ineme. Ayun. So, ano pang gagawin natin? Ano pang kailangan? Sabi ni Clips in Bits, I use Amazon Recognition AI with 98% similarity. Sa facial features ba yan? Ayun. Anyway. Sabi ni Iron Max, antayin ko na lang yung laman na USB. Ako, welcome ako na, kung ano man yung kwento nila or kung paano nila i-debunk or paano nila tatanggalan ng kredibilidad yung mga sinabi ni Cathy Binang. Sige, ilabas nyo na. Diba? Ayun. Sabi ni Brian Rivera, bangag ka Joey, ang labo mo, naka-fentanyl ka yata. Hindi po ako nagda-drugs. Brian Rivera. Alam niyo po, ang naka-fentanyl po ay hindi po nakakapagsalita. Hindi makakapagsalita because fentanyl is a downer. Ang nag-a-abuse po ng fentanyl ay natetegi. It's an opioid yan eh. Opioid. Yes, because fentanyl is a anesthetic. So pag nag-abuse ka niyan, hihinto ang sistema mo, tegi ka. Hindi mo ba kayo nakapagpa-anesthesia sa buong buhay ninyo? Kaya hindi nyo alam ang effect ng anesthesia? Ng painkiller? Hindi ba kayo Alaxan Forte? Nakakaloka. Di ba Alaxan Forte pa nga lang nakakagrogi na eh. Alaxan Forte ba yung painkiller? Or painkiller over the counter? Dolphinal. Ha? Dolphinal, saka yung hindi kasi over the counter yung yung paracetamol forte. Yung 1,000 grams. 1,000 milligrams, wala na yan. Prescription yun, di ba? Hindi, Alaxan, hindi ba kayo constant? Hindi ba kayo nakapag-constant? Constant. Nakita nyo ba hindi nyo ba alam yung palang groggy na kayo? Oo. Ina-advise ka nga, you don't drive after taking pain relievers. Even yung over-the-counter na yan, ha? Ang fentanyl po, hindi po to over-the-counter. This is a high-grade painkiller. Kasi nga, pa-anesthesia na siya level. So, pag inabuso mo ang painkiller, ang mangyayari sa'yo, Michael Jackson. Naalala niyo si Michael Jackson? Si Michael Jackson ay addictus benedictus sa painkiller. Nag-painkiller. Madami din yan. Madami. Kaya
Totoo. Mm. Ayun. Ang pangit ng mga kinembot. Ayan. May isa akong topic na gusto ring pag-usapan today actually. Hindi kasi nung napanood ko to, nung napakinggan ko to, tawa ko ng tawa. Tangina, grabe. I think si Larry Gadon, nag-descend na siya doon sa lowest of the low. Nakakaloka si Larry Gadon. Bakit yun? Etong si Larry Gadon, ang tawag dito, nagpa-press con siya 3 days ago. Tapos sabi niya, na parang, meron nga akong binigyan na kotse na isang sekretary. Sabi niya gano'n. Dating sekretary. Dating cabinet member. O, di ba, nagdadrive ka ng kakarag-karag. Naawa ako. Sabi niya gano'n. Naawa ako. Binilan ko ng kotse. Pumunta kami sa car shop. At pinapili ko, anong gusto mong kotse? Anong kulay? Sige, kunin mo na. Ayun. Wow. Binigyan daw niya. Ayun. Pagkatapos, narinig mo na to, Sas? Mukha ba akong nanonood ng Larry Gadon. Sobrang kadiri. I think Larry Gadon should be subjected to lifestyle check. Unang-una, parang, kasi sabi niya, ito raw, binigyan daw niya ng $3,000 nung nagkaroon daw sila ng biyahe abroad. Pagkatapos binigyan pa raw niya ng kotse. Parang, gano'n ka kayaman doon? Hindi, ako naman, ano naman ngayon? Oo nga, pinilit ka ba na, ba't mo binigyan? Hindi, ako naman, parang, Later. hindi, kita mo ng hits nila, no? Is matapobre hits. Oo, Si RJ. yes. Si RJ, matapobre, na parang, di ba yan ang hirit sa akin ni RJ, matapobre. Si Lisa, matapobre hits. Si Larry Gadon, matapobre. Nabilang lang kayo sa administrasyon ni Bongbong, matapobre na kayo bigla. Oo. Tapos sabi niya, kakahiya daw kasi kakarag-karag yung kotse na pumupunta sa Malacanang, naawa daw siya. So binigyan daw niya ng kotse. Eh, ano naman ngayon? Ako naman parang, ano naman ngayon? Ako ganun, ano naman ngayon kung binigyan man ng kotse? Umaandar naman, di ba? So naawa siya, nagbigay siya, tapos ipinablik niya? Kasi galit na galit siya. Bakit siya nagalit? Kasi tinitira si Trixie. Si Trixie ata yung pinagsasabihan nila, no? Hindi niya sinabi yung pangalan, pero it looks like it. Well, ako naman, ano naman ngayon, Larry, kung binigyan mo ng kotse? Ikaw ang nagbigay. Pag binigyan mo ba ng kotse, ang isang tao, ito makinig kayo. Ang konsepto kasi natin ng utang na loob ay sistemang feudal. Okay? Kapag ikaw binigyan ka ng pabor forever, kailangan lumuhod ka na doon sa tao. Ang moderno pong ang totoong konsepto po ng utang na loob ay ito po ay tinatanaw, hindi po ito binabayaran. Na you should be grateful na ginawa niya yan, and then that's it. No? Ang utang na loob po, hindi po ito forever utang. Ang utang, no? Tangina, forever? Pag may gumawa sa inyo ng mabuti, forever, slave mo na, kailangan, kahit tarantado ka na, nandun ka, pero wala ka utang na loob, utang na loob yan. Forever, hindi po ganun ang konsepto ng utang na loob. Ang utang na loob na konsepto nila is ito po is slavery. No, kailangan, pag may gumawa na mabuti, slave ka na nila. Yan po ay sistemang feudal. Yan po utang na loob konseptong utang na loob po na yan, ay yan po ay utang na loob sa konsepto ng aliping sa gigilid. Kayo po ba yun ang justification nila dyan sa yung slavery, yung tinawag nilang indentured servitude, no? Yeah, aliping sa gigilid yan. Yan ang utang na loob po sa konsepto ng mga free people ay iba. Are you a free person or aliping sa gigilid? Yes, ang modern concept ng utang na loob ay pay it forward. Yeah. Ibig sabihin nun, pag ginawan kita ng mabuti, ikaw, in order to repay the kindness, kailangan kang gumawa ng mabuti sa iba. Simple. Sige, timpla mo na ako ng kape. Ayan, sabi ni Prof. Ana, bukas daw siya magjo-join. Patulog na daw siya eh. Ayan, nakakaloka. So yun, grabe tong ni Larry Gadon. Parang, una nagulat ako kasi parang, wow, ganun ka pala kayaman na kaya mong magbigay ng, kasi base sa kwento niya, parang instantaneous niyang binigyan ng kotse. Naawa siya, pag raw niya, dinala raw niya sa tindahan ng mga kotse, bumili ng kotse according dun sa kulay na gusto niya, and then, nung nag-travel sila, binigyan pa raw niya ng $3,000. Ayun, so around 160,000 pesos, ganyan. Para dun lang sa trip na yun. So parang, paano niya nasisikmura yung ganitong klaseng tao? Diba? Paano niya nasisikmura yung mga ganitong klaseng tao na parang,
sagad yung sagad yung pagiging Diyos ko, pagiging mata pobre. Ayun. Oo, bakit bigla sila naging mata pobre ngayon? Ano to mga amats nyo ngayon? Nung wala kayo sa posisyon, ang amats ninyo ay para kayong one of the people. Di ba? Ang alam ko mata pobre lang yung mga pinklawan. Ano nangyari? Ano reaction niyo sa kaso ni Mother Dragon? Attorney daw ni Johnny Depp, ang attorney ni Robles Sakali. Well, expected na yan. Nakasuhan nila si Maharlika dahil silang-sila na sila ngayon. Pero ang greater question is, paano na-afford ni Mel Robles ang attorney ni Johnny Depp? I was about to say that eh. Unang question, as a public official, ganun ba kalaking kinikita mo para ma-afford mo ang lawyer ni Johnny Depp? Diba? And then second, well, magko-commit ka dyan. Ano naman yan, civil suit naman yan. It's not a criminal di maglabanan sila ni Maharlika sa korte, di ba? As simple as that, maglalabanan sila. Magkano po ba ang lawyer's fee ni Camille Vasquez? Di ba? $1,000 per hour. Tapos $5,000 a day para sa testimony or parang sa ganyan. So, magkano yung binayad? Di ba? Public official po siya, dapat is i-reveal niya to. Kasi, how are you able to afford Camille Vasquez lawyer? Kasi yaman mo ba si Johnny Depp? Ha? Extremely wealthy daw sila. Di ba kasi yaman mo ba si Johnny Depp para ma-afford mo si Camille Vasquez? Paano mo siya naging kasing yaman? Kailangan magtugmayan sa SALN. Kasi ang gagawin ni Maharlika dyan, kung okay Maharlika, i-demand mo, kasi may discovery pa ata. Ayun ay kung magpatuloy yung kaso kasi pwede itong right on the ma-dismiss because merong ibang procedures sa US kasi pag ang subject is public official. Ayan. So yun nga. Kung matuloy yan, sa discovery proceedings, pwede mag-demand si Maharlika ng SALN mo. Ang ano doon, edi kinasuhan ni Mel Robles si Maharlika. Tinatakasan ba ni Maharlika? Diba? Oo. Hindi naman tinatakasan ni Maharlika yung kaso. I-demanda niyo siya. I-demanda niyo sa US. Ganyan. Pero kung kay Maharlika, magdi-demand din ako ng what's this? Jury trial. And public. Pwede siya i-televise. Sabi ni Kampong Chicken, walang maniniwala sa video and eyewitness dahil kay PRRD di kayo naniwala. Pinoys were so brought up to the idea that he is the father's son but failed to check his parents in terms of lifestyle and SALN. Hindi ko maintindihan, Kampong, yung ano. Hindi ko magets? Ano daw yun? Hindi ko nga rin magets eh, kung ano yung niya eh. Ayun. Ipakalat nyo ang video ni Pulong, baka tablan si BBM, Tambalos-Los Martin, Romualdez at si Abalos. Correct. Actually, yes, I'm going to repost it yung video ni Pulong na nagpapadrug test. Lalo na yung kinukuha na siya ng sample sa yung hair follicle, yung hair strand for the hair follicle test. Ayun. Yaman naman ni Gadon, kaya pala okay lang sa kanya ma-disbar, sabi ni Hans Karan. Well, I think so. Baka yun yung compensation niya for being disbarred, kaya parang wala siyang hindi siya masyadong bothered na na-disbar siya. Diba? Kasi parang, ina talaga, nakakabili ka lang ng ganong kotse dahil naawa ka lang. Nakakabili ka ng kotse at nakakapagbigay ka ng kotse sa mga taong trip mong bigyan. Kasi naawa ka lang. Casimel Robles? Ha? Magkamag-anak ba si Jojo sa Casimel Robles? Si Jojo, magkapatid. Di ba magkapatid? Oh. Ay, Jojo Robles. Sino Jojo Robles? Jojo Robles yung dati manager ni TP. Oo. Magkapatid sila. Tsaka Mel Robles at tsaka Jojo Robles. So, tama to. Bakit dati nung nagkasakit yung Jojo Robles, parang pa si sa bagay, baka naman personal na ni PP yun. Yung binigyan pa niya nag-ambag daw siya sa medication nung namatay na Robles. Mayaman naman pala yung kapatid. Mayaman naman pala si Ben. Kaya kumuha ang abogado ni Johnny Depp. Oo. Ayun. Hindi daw naniniwala ang tao kay PRRD na bangag si BBM, kaya tuloy nagdudusa tayo. Yan lagi sinasabi ni Banatbay. Edi, bakit ako kay Banatbay? Okay. Hindi naniwala yung tao, and then what we will do now?
Actually, wala namang sinabi si PRRD no, nabangag si BBM. Ang sinabi niya meron lang isang presidentiable na Nagko-cocaine. Wala po siyang sinabi na si BBM yun. mm-mm. Dapat sinabi niya na yun, diretsuhan. Oo. But post. Mm-mm. Ayun. Tsaka ano, tawag dito, yung mga ganun kasing ano, yung sa akin yung mga ganun kasing hirit na ano na ayan, ang tawag dito, hindi kayo naniwala kay PRRD na bangag kineme ganyan. Hindi. Ako Mag-aantay kay PRRD magba-bounce back yun kay PRRD kasi ang next na question doon, bakit walang ginawa si PRRD during that time na ako kasi banat bayan. Ako kasi wala naman ako issue kay banat bayan na nagkaayos-ayos na kami. Pero ako, sinabihan ako ni PRRD, no? Kung mali kami, murahin mo ako. So, murahin mo kami, okay. Siya na nagsabi sa akin yan. Kaya hindi ko siya nilalagay sa pedestal na akala mo walang pagkakamali si PRRD. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon kasi hindi ko kailangan sumipsip sa kanya, wala akong kailangan sa kanya. And I think na-appreciate yan ni PRRD. Dahil hindi mo makriticize si PRRD. So, ibig sabihin, may kailangan ka, no? Ako wala akong kailangan sa kanya, never. Kaya siya i-criticize. Ang sabi ko lang is, kung sinasabi mo, kasalanan ng mga tao hindi nakinig kay PRD, nasa narcolis pala yan nun bakit hindi mo tinakinig? Correct, oo. Yung sinasabi ko, actually, hindi naman talaga rin nakakatulong kay PRRD yung sasabihin na, ba't di kayo nakinig kay PRRD, di kayo nakinig kay PRRD. Kung ganun ka-open si PRRD in saying na addictus benedictus si BBM, at dapat hindi siya binoto, babalik rin yun kay PRRD kasi using the same logic, bakit hindi inaksyonan ni PRRD si BBM at that point? Para hindi na siya nakasali as an option ng mga tao. 'Di ba? So parang ayun pa kaya hindi ko ma-consume ng bonggang-bongga yung mga ganung klaseng ganung klaseng mga hindi ko ma-consume ng maayos yung mga ganung klaseng POV. Kasi that doesn't really help PRRD at all. 'Di ba? Like for example, hindi kasi kayo nakinig, So, ibig sabihin, kung yun pala yung sinasabi ni PRRD, hindi ba incumbent upon PRRD at that point to do something para hindi na siya naging part ng selection? Diba? So, dapat pala nakinig din kami kay Lenny. Ano yun? Oo. Ayun. Sabi ni Miss Joy, may ituturing bang oligarch si PRRD? Diyos ko po naman, ano ba to? Okay. Ano ba ang oligarch? Okay? Ibig sabihin, ang oligarko, ang isang unang-unang dapat na katangian yan, mayaman. Sobrang yaman. Yung yaman to the extent that that yaman can influence the policy making of that country. Influential si PRRD, kaso nga lang, yung yaman ba niya yung influential o yung brand of leadership niya? So pag sinabi mo kasing oligarch, meron tayong yamang pinag-uusapan dyan. May wealth. At yung wealth na yun yung nagdidikta ng kanyang impluensya sa gobyerno. Sige nga, tingnan mo nga si PRRD. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba siya. Sige nga. Ayun. So yun lang. Anyway, ayun. Lakas ng propaganda ng bangag noon. Attorney Vic, ililibro ko kayo sa amin. Oligarch is filthy rich. O yung yaman na sobrang sagad talaga. Ayan. Ayun. Haha, Economics 101 po. Pinapakalat ng mga tanso vlogger na pokpok si Cathy, walang kredibilidad, sabi ni Maggie Gascon. Ang problema, kahit pasabihin mong prostitute si Cathy Binag, the mere fact na part siya ng circle nila for 10 years, still, mas may posisyon si Cathy Binag to say something about what's going on kesa dun sa mga vlogger na never magiging part ng inner circle nila BBM. Tama. Ito lang Maggie Gascon, no? I-google mo na lang ilang prostitute witnesses, no? Na binabayaran na that was present in a crime, na yung testimonya ng paid prostitute na yon, which was just paid for a sexual service during the day or the time that a crime was committed, at ilan ang napakonvict ng testimonya ng isang paid prostitute, no? So yung atake nga nila na parang yun na nga, kasi yung age difference tsaka yung yaman ni Tony Boy, parang gold digger, no? It's irrelevant to the testimony of
Cathy Binag, no? And her credibility, no? So wala yan, no? It's irrelevant, Maggie, no? So sorry, Correct. Sabi Joey, nagkaluhod, nagmalikluhod daw si Aimee kay PRRD na wag ilagay si BBM sa list. Yun nga kaya nga kung kunwari, totoo rin tong sinasabing ganito. Di ba? Sabi, hindi kayo nakinig kay PRRD, hindi kayo nakinig kay PRRD, kineme, ganyan. So ngayon, babalik yung tanong doon kay PRRD na bakit hindi inaksyonan ni PRRD si BBM? Kasi pinakiusapan ni Aimee, ganun. So pinakiusapan ni Senator Aimee, hindi siya nilagay doon sa list. Ngayon, naging option tuloy si BBM sa 2022 election. Di ba? Ang tanong doon, bakit si BBM binigyan rin niya ng chance si PRRD binigyan rin niya ng chance si BBM? Alam mo yun? Pwede naman pala. Alam na pala niya, matagal na pala niyang alam at hindi mo pinahinto. Oo. So ngayon para sa akin, kaya tigil-tigilan na natin yung tigil-tigilan na natin yung parang, kawawa kayo, nabudol kayo, ganyan. Diba? Parang, kasi if we're going to wag na kayo maniwala dun sa mga nabudol, sa mga nagsasalitang nabudol. Kasi kung ganyan yung line of reasoning ninyo, that doesn't also protect PRRD. It also hurts PRRD. So parang sa akin, just focus on the goal. Ano bang gusto natin gawin dito? Huwag na kayo iba. Pati nga yung mga Pinklawan, Joey, at mga Dilawan, nabudol din They're the most rabid anti-Marcos during the campaign. Pero nasa na sila ngayon? Himod-puwitan na. Even mainstream media. So yun ang mas talagang nakakasuka compared to sa mga nabudol because of Inday Sara. So ano lang, parang we're even. Actually, I'm not even because I didn't vote for for BBM. I only voted for Inday Sara. Pero alam mo kung sino binoto ko for president? Putang ina si Ping Lacson. Naalala ko yung kinwento mo nga na nabudol ka rin kasi nung nalaman mo na siya pala yung nag-push ng Siya pala yung nag-push ng anong tawag doon? Yung concurrent resolution number 10. Totoo. And by the way, yung kay Kim Wong, isa rin siya sa mga Ayun. Ayun. So ano gagawin natin? Di ba? So parang sa akin, nakaka-flog talaga nung logic na yun na parang hindi kasi kayo nakinig kay PRRD. Kasi nga parang pagka ganun, parang you put PRRD na pedestal na parang as if hindi siya pwedeng magkamali. Di ba? In fact, I caught PRRD talking about something na yung parang, I think it was in the Cebu Maisog. Yung parang yung sinabi niya, yung nag-apologize siya na, pasensya na kayo kasi nung time na yun, iniisip ko, akala ko, hindi naman ganun kasama. Yung kasi parang natanong na bakit wala siyang ginawa kay BBM. Even the drug war. Even the drug war, no? Inano rin niya na he underestimated the drug problem. Promise na. Yun yung problem kasi si PRRD, kaya siya legendary. Kasi nga, he's the only politician I know who can admit mistakes. Yun. Diba? Pagkatapos ikaw naman na supporter, feeling mo perfect si PRRD, but it doesn't make sense. And yung ganung klaseng pagtatanggol kay PRRD is not doing him a favor. Kasi you're saying na parang as if hindi naman magkakamali si PRRD. Diba? Ito yung mga sinasabi ko, Joey, no? And yung mga nakikinig sa atin, no? Na yung mga hardcore DDS talaga din, no? At yung sabi ko, kasi parang ginagawa nyo ng puon or Panginoon si PRRD. No. Ang sabi ko sa kanila, Joey, is this: the brand of governance of PRRD, no, is detached from the personality. Well, although we cannot detach it, but ako sa iba yun no? Iba yung PRRD the man at PRRD the president. Kasi kapag itong brand of governance ng mga Duterte ginawa din ng mga Romualdez or mga Marcos or ni Leni Robredo or ni Risa Ontiveros, by all means I will praise them. By all means, susuporta ako sa kanila. Pero for the longest time, ito lang naman ang brand of governance ni PRRD. Ang talagang swak na swak sa gusto nating mangyari sa bansang ito. Therefore, we respect and we promote his brand of governance, and to a certain extent, yung kay Inday Sara nga. We're not even sure nga kung si Inday Sara, how will she fare kung magiging presidente siya, di ba? Kasi you can never tell, no? We are putting our hopes or pinning our hopes on Inday Sara, but we are never really sure how she will fare as president. So, ano naman yan it's a gamble worth taking, no? Because we work on historical records, yung past performance nila, di ba? So, but it's not because PRRD says this and it's gospel truth, no? No. In fact, PRRD is one of the few presidents that encourages dissent among his people. True, ayun. Kasi sabi wag mo ko materi-teri, biktima tayo. Yes, let us not forget that we are the victim here ng deceit.
si BBM ng loko ng tao. Pagkatapos, bakit natin i-blame yung mga tao for being a victim? Ito din Joey, yung mga Pinklawan at Dilawan, biniblame nila sa nangyayari ngayon si Sara Duterte at yung sumuporta kay BBM dahil kay Sara. Pero hindi nila biniblame yung mga sarili nila ngayon na yung mga leaders nila na mga Dilawan, mga Pinklawan ay nasa kakampi na ni BBM, 'di ba? So it's not an excuse for the Pinklawan or the Dilawan na pinning the blame on the Duterte supporters who voted for BBM. I don't blame them, really. Kasi sila nga din nabudol din Oo. So, Ayun. So, kasi na nga, lumabas na nga na yung Marcos Aquino rivalry is just one big drama. oo. Totoo. Sabi ni Caryata, nabudol man o hindi, lahat tayo iisa lang ang presidente. So gusto niyo bang bangagang presidente? If hindi, let's call out the president and demand his surname. That's the goal. Diba? That's the goal. Ang ano ba, Why do we need to target each other, diba? Or yung mga tao na... Well, kung gusto mo pala, ikaw palang pakinggan ng tao dahil hindi ka nabudol, hindi mo binoto, o di ikaw manguna sa laban. Yung simple yun, ikaw palang dakila, o di ikaw manguna sa laban. Ikaw, ano kami, luluhod kami, we are deferring to you, ikaw manguna sa laban ngayon. Di ba? Ganun lang ang sagot dyan, ikaw pala ang dakila, ikaw pala ang tinadhana, ikaw pala ang nakakakita ng bukas, no? Ikaw pala ang sumunod, ganyan. Hindi ikaw ang manguna sa laban. Wala namang gusto, who wants to be doing what they're doing right now? Di ba? Your life would be in danger. Addict ko eh. Tama. Ayun. May nabanggit yata sa live nyo nung minsan na kay anong kulay mo, yung problema dun sa PhilHealth, dapat mag-react ka. So, ako nabanggit yata sa nyo na sinabi ko rin itong sino ba to? Yung Cielo Magno? Oo, di ba? Kahit asar na asar tayo sa kanya kasi grabe niyang boljakin si Inday Sara tapos wala namang sense yung mga yung basis niya na against Inday Sara di ba? Pero ayan. Ngayon mag-aano siya, nagsasalita siya doon sa PhilHealth at parang magpapalyata siya ng kaso doon o ng reklamo doon sa PhilHealth na yon. So, kung pili nyo kayo talaga yung nakakaalam, tama si Sas, kayo ang manguna. Oo. Correct. Ayun. And for example, sa case ni Cielo Magno nga na gano'n, di ba na parang, ako sa totoo lang, iritang-irita ako kay Cielo Magno kasi in most cases, yung mga contents niya, tsaka yung mga sinasabi niya, hindi talaga pasok sa banga. Like for example, yung issue niya about confidential funds, yung mga ganun, parang, naku, Cielo Magno, ko talagang concerned ka sa public funds. Dapat hindi ka nanggigigil sa 125, dapat nanggigigil ka doon sa mas malaki na hindi nire-report. Kung galit ka sa confidential fund ni Inday, dapat galit ka sa confidential ni BBM, sa confidential fund ng lahat ng LGU, sa confidential fund ng lahat ng tao sa Pilipinas, na mga public officials. At sa liquidation by certification. Correct. Diba? Higit sa lahat, dun sa MOOE ng Senate at saka ng House of Representatives. Pero hindi. So talagang ako, very vocal ako na napaplastikan ako kay Cielo Magno doon. However, itong issue ng PhilHealth, even her, she is disgusted. She is disgusted that she wanted to file a case before the Supreme Court. And in that case, kahit bad trip ako sa'yo, madam, doon sa iba mong mga hanash, in this situation, na parehas tayo ng pinaglalaban, at least dito, nagkakaintindihan tayo at magkikita tayo ng mata sa mata. I am going to support that action. I mean, good job on that, Professor Magno. Pero sa ibang usapin na ang labo mo, I'm still going to say ang labo mo, 'di ba? Pero at least dito sa parehas tayong malinaw, 'di ba? Parehas tayong nagkikitaan sa mata pagdating dyan sa PhilHealth. May nakita ako nag-post na parang hinahanap din ng si Guanzon, ba't daw hindi nagsasalita about this issue ng pulburon. Pero isa pa yung si Guanzon na, 'di ba nung election, gigil tayo kay Guanzon. Pero recently kung ano yung binubunganga niya nung kampanya noon kay BBM, binubunganga pa rin niya, although napansin ko nga medyo tahimik siya ngayon. Oo. Bakit hindi na siya nagbubunga nga about that? Diba, iwi pa siya nun, di ba? Dami pa niyang mga propaganda nun, hawak pa siyang hook, di ba? Ito wala ba siyang post tungkol dun sa Pulburon video sa LA? Wala siya? Parang meron. Parang hindi siya believe. Sabi niya, yun na yun, parang something like that. Teka, punta tayo sa, ni Ma'am Bing. Sa wall niya. Ayan, i-stop natin si Ma'am Bing. Ito yung wall na tingnan natin kung ano reaction niya. Wala eh. Congratulations, Carlo Yulo. Wala eh, oh.
Parang mukhang Ano, parang no mga memories lang yung shared memories. Mm. Ha? Oo. One day ago. 2 days ago. Meron siyang comment dun sa Pulveron video eh, parang parang yun na yun, ganon. Parang yun yung niya, yun yung comment niya. Kasi yun na nga eh. Iba, ganun din yung mga comments ng mga kaibigan ko na nakakita. Kasi yun na nga, ang nasa mind kasi nila is yung Hollywood depicted method of snorting WPS na yun na nga, using a dollar bill or a parang straw. Wala na siya masyadong Wala nang mga bira, no? Binibira ba to? Binira niya ba dito si Attorney Harry? Ewan. Dahan ka dyan at baka To Harry. dahan ka naman dyan, Harry. Dahan ka dyan at baka makontempt ka dyan ni Win Gatchalian. May kompetensya ka. Kasi yan, may-ari din yan ng mga lechonan. Kaya, dahan ka dyan at baka ma-contempt ka. Alam mo, mahirap mag-buwan ng lodging dyan sa Senate. May mga multo pa dyan. Oo, kasi dati, consultant ako dyan ni Senate President Edgardo Angara. Naging COS pa ako ni Senator Miriam Santiago. Yung old building na yan, GSIS. Wala, nantotant lang siya dito. Ayan, post siya about Lenny. Wala. Tahimik siya. Tahimik siya, no? Why so silent, Ma'am Bing? Paramdam Why ka so naman, Ma'am silent? Bing. Paramdam ka naman, Ma'am Bing. Nga eh. Ito si Cathy Binag, Ma'am Bing. Anong masasabi mo? Ayan. Anyway yun. Kaya di nadakip yan si BBM kasi yata daw bumabatak or any confined or Uber private places na pati police nahihirapan. They do it in restaurants nga. Anong private places? Hindi lang nga alam ng pulis na pulburon na yun. Baka akala ng pulis, naglalagay lang ng Vicks sa ilong. Sabi ni Yu Chang, nagkamali talaga big time si tatay na di niya hinuli ang grupo nila Kuting. Plus, pinayagan niya ang anak niya sumama sa mga adik. Yun ang totoong pagkakamali ni tatay. Huwag na tayo mag-deny sa elephant in the room. The only explanation, bakit di daw ni tatay ginalaw sila that time, because naawa siya kay ate at nag-promise nagpaparehab sila. Sayang lang bakit di niya tinuluyan, hinayaan pa niya maging presidente. Yun talaga mali ni tatay, sabi ni Yu Chang Vlog. Ayun. Well, ako, I cannot fault PRRD, no? If ever that is true, no? Yu Chang, no? Kasi nga, si PRRD, I don't know him personally, but going back in his history, he's one person who is willing to give another person another lease on life, no? Kumbaga, no? Another chance no? to redeem himself and do much better. So maybe, like a good father that he is, flawed as a husband, but a good father to the nation and to his children, baka ganun din ang nangyari, no? He saw remorseful young man na willing mag-change, mag-reform. It's not out of his character. It is not out of the character of PRRD to give chance, especially sa mga addict. Kasi nga, di ba nung ni-launch niya yung war on drugs, ang una rin niya oo. Kakatukin ka, papasurindirin ka, at you volunteer yourself for rehab. Correct. Di ba he called for volunteer surrender ng mga addict. At ilan yung sumukong addict? Akala niya 1 million, nagiging 3 million, puta. Sa kayo galing? Di ba? Ilan ang nag-surrender na addict noong panahon niya? Oo. 3 million. Ang estimate niya is just 1 million. So he was overwhelmed. Ganon katakot yung mga tao nun kay PRRD. Remember yung nagkaroon ng jailbreak dahil bumagyo? Somewhere in Negros yata. Yung nagkaroon ng jailbreak. Tapos mas madami pa yung bumalik kasi kaysa sa inventory nung warden ng nakatakas. Kasi yung nakalabas, parang ilan lang yun. Tapos nag-count sila ulit. Ba't dumami na kayo? Mas dami. Iba talaga. Just me.